Gustong alamin ng ilang senador ang mga posibleng nagtutulak sa mga security guard na gumawa ng krimen. Kabilang sa tinalakay, yung tamang haba ng trabaho at pasahod, pati panukalang taunang neuropsychological exam. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa isang viral video sa Cebu noong September 2023, biglang itinulak ng gwardya ang isang metal barrier para pigilang makaalis ang isang motorsiklo kaya ito natumba. Sa viral na insidente naman noong Hulyo, binato umano ng isang gwardya mula sa footbridge ang isang tuta. Bagamat pareho ng sinampahan ng kasong administratibo ang mga sangkot, gustong malaman ng mga senador kung ano ang posibleng nagtulak sa ilang gwardya na mag-amok. Paano natin masisiguro na hindi lamang physically kung hindi mentally qualified din ang sino man na nagnanais na pasukin ng hanaboy na pagiging isang security guard? Marami sa mga security guard na hindi trained. Marami sa mga security guard ay overworked, underpaid. And because of that, sila po ay stressed. Lumabas sa pagdinig na naglipa na pa rin ang mga security agency na wala o expired ang mga license to operate mula sa PNP SOSIA o Supervisory Office for Security and Investigation Agencies. Most likely, sir, because our Enforcement Management Division is always conducting this post-post inspection. Some agencies are still operating without valid LTO, sir, or expired LTO. O kaya nga, bakit nyo pinapabayaan yan? We are, for the enforcement side, sir, we are still having these RCSUs to conduct their area post-post inspection. Mahigit 1,000 ahensya na raw ang inisyuhan ng cease to operate. Sinita rin ng mga senador ang mga ulat na may pinapagawang iba sa mga gwardya tulad ng pagpaparking attendant, paglilinis at pagsagot sa telepono. We will examine the employment records for at least 3 years, interview the employees, and inspect work premises po to determine the compliance with the labor general standards. Pati ang late umanong pasahod sa ilan. Meron advisory number 15 ang DOLE, which states na dapat bayaran ng tama as per contract rate. And it should be on time. Pinag-usapan din kung dapat gawing tauna ng neuropsychological exam sa mga gwardya na agency ang sasagot, pati ang tamang haba ng trabaho ng isang gwardya. I think 12 hours might be the culprit po. Dito sa yung mental and physical being ng ating mga security guards that might affect po yung kanilang disposition. So ako medyo malakas pa ako, yung 12 hours po parang mahirap po na straight duty po yan Security guards now are looking at deployment for 12 hours, sir. Kasi kung 8 hours lang po yun, sir, times 26, 15,000 lang po yung take home dun, sir. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Pati po mga telco, tinatarget na rin ng mga cyber attack. Dagdag yan sa pinoproblema pa nilang pagsugpo sa mga scammer na nakalulusot pa rin kahit required na ang SIM registration. At nakatutok si June Veneracion. Walang kamalay-malay ang lalaking naka-green na t-shirt na napapaligiran na pala siya ng mga tauhan ng PNP-ACG o Anti-Cybercrime Group. Pagkaabot sa napanggap na buyer ng binibenta umanong 2 registered SIM, agad siyang inaresto. Na-monitor sa social media ang galaw ng suspect kung saan 1,500 pesos umano ang benta niya sa isang registered SIM na verified pa ng isang e-wallet app. Marami kasing bumibili ng mga verified SIM card sa social media na ginagamit ito sa panloloko. Nagka-interest daw sa ganitong racket ang suspect dahil tumataas ang demand sa illegal na bentahan ng verified SIM. Hindi sila mag-iisip, hindi, baka scammer lang ito. So yung mga ganun ng mga advantages on the part ng mga bumibili ng verified accounts. Kabilang sa reklamong kakaharapin ng suspect ay ang paglabag sa SIM registration law. No comment po ba, sir? Comment po. Sir? No comment po. Inaalam pa kung pineke ba o hindi ng suspect ang pagpaparehistro ng SIM. Pero ang maluwag na sistema ng SIM registration ang isa sa mga nakikitang dahilan ng PNP-ACG kung bakit may mga nakakalusot pa rin. On the part ng SIM registration, talaga dapat mayroong physical registration of the numbers or the telco will control the acquisition of the SIM number.
Sa pangkalahatan, malaki naman daw ang naitulong ng SIM registration law sa pagpapababa ng mga SIM-related crime, sabi ng PNP-ACG. Pero sabi ng Globe, halos 6 na bilyong scam at spam text ang kanilang binlock noong 2023. Doble raw yan ng bilang noong 2022. Bukod dito, may mga bagong modus na rin ng panluloko ayon sa Globe. May mga scammer daw na gumagamit na ng chat apps at mga illegal device, mga bagay na hindi raw saklaw ng telcos. Kinumpirma ito ng DICT. Ngayon ho kasi nag-i-evolve na yung mga scammers natin. Ang ginagamit na ho nila yung over-the-top services or yung OTTS ho natin katulad ng Viber, Messenger, ibang mga internet-based communication and messaging platform. Sabi naman ng PLDT at Smart, 65 million smishing messages o mga mapanliglang na text naman ang kanilang na-block. Pero bukod dito, nakaranas din daw sila ng 16 billion cyber attacks na naitala noong 2023 o halos 9,000% na mas mataas noong 2022. Sabi ng Smart, nasa gitna daw tayo ng isang cyber war. Kailangan daw tiyakin ang seguridad ng pangunahing infrastruktura tulad ng enerhiya, telecommunications at financial services, bagay na dapat pangunahan ng gobyerno sa pakikipagtulungan ng mga pribadong kumpanya. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Nababahala na ang Bureau of Immigration sa paglipana ng mga peking passport na nagagamit para maglabas-pasok sa bansa. Kabilang din ang kaso ng isang OFW na hindi pinayagang makabiyahe pa Saudi Arabia. Nakatutok si Salima Refran. Parehong valid ang passport na ito na iniimbestigahan ngayon ng Bureau of Immigration. Dahil sa data privacy, hindi na ipapakita ang mga detalye ng passport. Pero napuna ng Immigration Bureau na parehong-pareho ang pangalan, pati araw, taon at lugar ng kapanganakan na nakalagay sa mga ito. Ang pinagkaiba lang ang litrato ng mga passport holder. Hawak ng OFW na pa Saudi Arabia sana ang isa sa mga passport ng maharang nitong nakaraang linggo. Ayon sa Immigration, ilang beses nang nakaalis ng bansa ang pangalang nakasaad sa passport. Sa pagkakakwento niya, may nagproseso daw po ng kanyang application way back in 2016. Binigay niya po lahat ng detalye. Yun din po ang kumuha ng kanyang birth certificates and all the documents po. Ngunit hindi niya itinuloy yung pagbiyahe. Yun lamang po mukhang nagamit yung identity niya ng ibang tao upang umalis po as OFW. Kinuhanan na ng salaysay ang naharang na OFW habang nasa abroad pa ang kapareho niya ng identity at isa sa ilalim sa investigasyon. Nakababahala na raw ang paglipana ng fake identities gamit ang valid Philippine documents na minsan nagagamit pa ng mga banyaga. Nakakabahala po talaga yung pagkakaroon ng mga original documents ng mga individual na hindi naman po Pilipino. It's very difficult to intercept cases like this because they have all the complete documents. Kompleto po yan, ultimo birth certificate, meron sila, lahat po ng clearances meron sila, even NBI clearance minsan nakakakuha po sila. But at the end of the day po, hindi pala sila yon. There's a different person owning that identity. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Hindi na lang mga sasakyang iligal na nakaparada ang pinuntirya sa Metro Manila. Sa Quezon City, pati mga jeepney na nagbababa at nagsasakay sa hindi tamang lugar, pinagsisita. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Pasado 1:00 ng hapon, makikita ang mga nakahintong sasakyan sa gilid ng EDSA sa pagitan ng Quezon Avenue at North Avenue. Sabi ng MMDA, bawal ang paghihintay sa masikip na kalsada gaya ng EDSA. Kaya sinita at tilikitan ang mga nakahintong sasakyan. Pakialis po to. Pinatabi rin ang mga vendor na nakahambalang. Di rin nakalampas sa kanto ng EDSA at North Avenue ang ilang rider. Nagpapahinga lang ma'am, nag-aantay ng booking. Paalala lang natin sa ating mga riders na naghihintay, mga ano po natin, no? Kumbaga yung mga booking, meron pong tamang loading and unloading area. Sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, ilang pang pasaherong jeep naman ang tinarget dahil sa illegal loading and unloading. Natow naman ang mga sasakyan na ito na naabutang iligal na nakaparada sa isang palengke. Ang kotse ito natikitan lang dahil agad na nakabalik ang driver. Mas maganda sana mo kung may parking talaga. Yung
Opo, para sa mga mamimili na rin po. Sa kabuuan, 35 ang natikita ng MMDA. 6 sa mga ito ang nato. Paliwanag ng MMDA, regular ang kanilang operasyon kaya mas makabubuti kung susunod sa mga regulasyon ang lahat. We have to intensify all clearing operations kung saan man yung mga kalsada na nangangailangan paluwagin para kahit paano makatulong sa ating mga kapwa motorista na makabawas ang traffic congestion. Sa Maynila, 13 motor, 1 e-bike at 1 kotse ang natikitan at nato dahil sa illegal parking. Sa gitna ng operasyon ng Manila Traffic and Parking Bureau sa Intramuros, sinubukan ng ilang driver na makiusap na huwag isama sa towing ang kanilang sasakyan. Pero hindi pumayag ang MTPB, kaya kailangan nilang tubusin ang mga sasakyan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Pinabulaanan ng National Security Council ang anunsyo ng China na may itinaboy silang barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc. Nakatutok si Chino Gaston. Sabi ng China Coast Guard sa kanilang website, may itinaboy daw silang barko ng Philippine Coast Guard na pumasok umano malapit sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal nitong 5 ng Pebrero. Na ayon daw sa batas ang kanilang ginawa. Pero ayon sa National Security Council, guni-guni ang inanunsyo. Nasa Baho de Masinloc daw ang BRP Teresa Magbanwa para bantayan at suportahan ang mga Pilipinong mangingisda. Walang katotohanan niyang sinasabi ng China. Meron tayong isang Coast Guard vessel, yung BRP Teresa Magbanwa, na nandun ngayon. Wala ring hakbang na iginasang China laban sa pinakahuling resupply at rotation mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na kinumpirma ng AFP na payapa at di nakaranas ng panggigipit. We attribute it to our ground commanders that they were able to accomplish the mission fully by rotating the troops and providing their provisions. It's not the first time that there was no interference. We do not gauge the success of the mission based on the interference or intervention of the Maritime Militia or the Chinese Coast Guard. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok 24 oras. Tinawag ng China na malisyoso at walang batayan ang akusasyong cyber attack sa mga ahensya ng Pilipinas. Sabi ng Embahada ng China sa Pilipinas, kontra ang Chinese government at pinipigilan nito ang lahat ng uri ng cyber attack alinsunod sa kanilang batas. Wala raw bansa o individual na pinapayagan na magkasa ng cyber attack at ibang illegal na aktibidad sa China o gamit ang mga infrastruktura ng China. Dati nang nilinaw ng DICT na hindi Chinese government ang tinutukoy nitong nagkasa ng cyber attack. Bagamat na trace umano ito sa server ng isang Chinese state-owned telecom.